Malayo man sa bansa, Filipino style pa rin ang pagdiriwang ng Father's Day ng mga OFW sa Taiwan. Double celebration pa kasabay ng Workers' Day Celebration 2024 doon. At yan ang unang balita ni JP Soriano. Matapos ang malakas na lindol nitong Abril, nagmistulang street party ang selebrasyon ng Father's Day dito sa Taiwan na itinaon sa 126th Joint Philippine Independence Day and Migrant Workers' Day Celebration 2024 dito sa Taipei para aliwin ang mga OFW daddies sa Taiwan. Todo performance sa dance competition ang iba't ibang grupo ng OFWs mula sa iba't ibang bahagi ng Taiwan. Ang grupo ng mga Pinay workers na ito, Violet Wig ang theme para sa kanilang psychedelic disco performance. Pang-gymnastics naman ang grand entrance ng OFW duo na ito. Ang sexy but funny dance choreo ng grupong ito hinangaan ng madlang people sa Taiwan. Sa basketball liga naman, idinaan ng mga tatay na OFW sa Taiwan ang pangungulila nila sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang kanilang mga muse, mga kababayang nagpasample din ng TikTok moves. Ang OFW na si Jofel, swerteng kasama ngayon dito sa Taiwan ang nagbabakasyong asawa at 2 anak. Gaya ng maraming OFW, baby pa nang huling makita ni Jofel ang bunsong anak na si Jabari Payus. Masaya, siyempre, sa pangungulila dito, almost 4 years and a half na hindi nakakauwi. Masaya na nakasama ang kanila. Pero para sa mga tatay na malayo sa kanilang pamilya, sapat na raw ang mabati sila ng Happy Father's Day. Mahirap mag-celebrate ng Father's Day na hindi mo kasama yung pamilya kasi malayo sila. Pero okay naman din kasi habang nagtatrabaho ka dito sa abroad, ibibigay mo yung mga pangangailangan nila sa Pilipinas. Pati ang Asia's Limitless star na si Julian San Jose na siyang special guest performer at first time sa Taiwan ikinagagalak ang makapag-perform sa harap ng mga OFW dito, lalo pat dating OFW sa Taiwan din ang kanyang ama. Sakto kasi Father's Day din, kaya it's also a nice way to remember that and to honor him. Nakakatawa din kasi may ganitong klase mga pagdiriwang ang mga Pilipino. Sa datos ng MECO, ay aabot sa 154,000 na OFWs ang nasa Taiwan na karamihan ay mga factory workers sa mga semiconductor companies. Inaasahan pa raw na madaragdagan ito ayon sa MECO. Bukod sa demand sa factory workers, kailangan daw ng Taiwan ngayon ang mas marami pang manggagawa mula sa iba't ibang skills at propesyon. We also have teachers, but most of them are limited in the Taiwan universities. We also have fishermen. In fact, some of the big fishermen here have requested me to talk to their government that they should be allowed a bigger quota. Mula sa Taipei, Taiwan, ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.